Isang umaga habang nagluluto ako ng almusal, napag-usapan namin ng kaibigan kong si Ana ang tungkol sa mga online lending apps na mabilis daw mag-approve ng loan. Dahil kailangan ko ng pera para sa biglaang gastusin, naisipan kong subukan ito. Agad kong ininstall ang app sa aking cellphone, nag-register at nag-fill out ng ilang impormasyon. Laking gulat ko nang sa loob lamang ng 30 minuto, natanggap ko ang abiso na approved na ang loan ko. Hindi ko lubos akalain na ganoon kadali at kabilis ang proseso. Pagdating ng pera sa bank account ko, tuwang-tuwa ako dahil sa bilis ng transaksyon. Ngunit hindi ko inasahan ang susunod na mangyayari. Nang basahin ko ulit ang mga terms and conditions, napansin ko ang mga hidden charges. Akala ko ang interest na sinabi nila sa simula ay yun na. Pero mayroon pa palang mga processing fees at late fees na sobrang taas. Lumipas ang isang buwan at oras na para bayaran ang loan. Nagulat ako nang makita ko na ang inutang kong 5,000 pesos ay naging 8,000 na. Sobrang laki ng itinaas dahil sa mga charges na hindi ko inaasahan. Bukod pa rito, nagsimula na rin silang mag-text at tumawag ng paulit-ulit para maningil. At minsan ay parang agresibo na sila. Dahil dito, naghanap ako ng paraan para mabayaran sila nang hindi ako masyadong malulubog sa utang. Pinag-aaralan ko rin kung paano humingi ng legal advice upang malaman kung may magagawa pa ako para maiwasan ang sobrang taas na interest. Sa mga naging karanasan ko, natutunan kong maging maingat at basahin ng mabuti ang lahat ng terms and conditions kahit gaano pa kahaba. Mahirap na talagang maloko. Kaya't sa inyo na nagbabalak subukan ang mga online lending apps, ingat kayo at siguraduhing naunawaan ninyo ang lahat ng detalye bago magdesisyon.